Sa ngalan ng huwad na kaunlaran, ang bayan ay sa utang nadiin. At ito na ang kabayaran, ang kanununo ang lupain. Ang mga eksperto'y nagsasaya at nagpupuri at sumasamba sa wangis ng Diyos, Diyosa nila, ang dambuhalang dam. Dam 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 daradam, dam 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 daradam, dam 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 daradam, ang dambuhalang dam. Nung pag-umpisa namin dito, wala talagang tao dito sa loob. Kasi yung iba noon, hindi naniniwala sa kanila na yung lupa. With the redistribution of the land to 426 agrarian reform beneficiaries, support services came in from both government agencies and NGOs. Nagkaroon ng irrigation project sa loob ng Pecuaria. So ngayon, ito na yung 128 hectares na binigyan ng pondo ng NIA na worth 10 million. Para maisustain yung organic farming, bigay ng support yung PhilDRA. Nagbigay ng capital noon na worth 2 million na iyon ang medyo nakatulong pag-umpisa ng Pecuaria doon sa palay trading at the same time doon sa sugarcane production. Today, there are hundreds of farmers from Pecuaria and the neighboring towns producing organic rice and supplying the co-op's trading and marketing program. This agrarian reform community, now a successful cooperative, has become the single biggest producer of organic rice in the country today. It has not been an easy journey for Miller and the other farmers in Pecuaria. It took them years of struggle and many lessons learned to become one of the most successful agrarian reform community in the country. But what a difference it has made in the farmers' lives and their families. Panganay namin, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. So yung pangalawa, nagtapos siya ng animation. Ito naman isa, agroforestry. So, agroforestry yan. Tapos ito naman isa, yung bunso namin, Bachelor of Science in Food Tech. Food Technology. Yeah, Food Technology yan. So, masaya kami kasi at least napatapos namin yung mga anak namin. Galing na yan dyan sa pinaghirapan namin na sakahan na bilang mga agrarian reform beneficiary. Ang pagbabagong panlipunan ay dapat inaangkin ng taong bayan, hindi ng kung sino-sinong individual. Mahalaga sa akin na meron akong magawa na makapagdudulot ng pagbabago. Ang pakisama, ang mga kasapi, ang dapat ang may kontrol ng kanilang mga produkto. Kapag narating namin o ng aming mga kasapian na sila na ang nasusunod, sila na ang nagbibigay ng presyo, sila na ang kumikita sa pamayanan, sila na ang kinikilala ng pamayanan sa pamamagitan ng negosyo, ibig sabihin, matagumpay na yung pakisama at yung mga kasapi. Wala nang tatapat, sobra-sobra yung naitulong nila sa paano mamuhay ang mga magsasaka na makakaangat ba yung paano nila ma-fight yung sarili nila, kung ano yung tama pala sa kanila. If mawala ang pakisama, di namin mai-imagine yung anong gagawin namin.
inspirasyon ito sa marami pang mga magsasakaan sa mga kaalyado ng pakisama. Itong pag-aalay mismo ng buhay doon sa kanyang pinaninindigan. The struggle for land rights has to continue because without land you cannot produce and improve your situation. Sa pakisama, may malinaw na ideological, political, at economic na agenda para sa isang viable at relevant na federation. Nakikita ko na ang pakisama ay may malayo pang mararating sa larangan ng social enterprises, sa larangan ng politika, at sa larangan pa rin ng karapatang pagtao, at lalo na sa karapatan ng mga disarite sa isang mabuting buhay. Kaya niya pang pangarapin ang isang mas makulay na 25 taon. Ituloy mo ang aking sinimulan. Kung magpupursige tayo, unti-unti, meron tayo matatapat. Ang wala namang imposible, basta magkaisa lamang tayo at maninindigan. Buhay niya ay bukid, kaulayo bawat sayo. Munti niyang pangarap, ito na nailibing. Kailan pa ba makikita ang lupang minana ay maaari na rin tawagin kanya. Bawat bukid na pinagyaman ay pait ng kawalan. Sa gitna ng kahirapan, may uring nakinabang. Kailan pa ba makikita ang lupang